Leo, welcome dito sa iyong second week of January reading, January 7 to 14. Tingnan natin ano ba itong mga energies mo. Kung bago po kayo dito at gusto niyo maging updated sa ating mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na lang din po yung aking Facebook page. At kung interesado kayo sa personal reading services, mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. Pagkakasyahin natin yung mga cards natin, guys, si malalaki. Kaya yan, ilatag muna natin bago natin pag-usapan ano ba yung laman nitong mga to. So yan, ang masisilip natin dito, ano yung mga surrounding energies mo, possible na challenges, and possible outcome, at meron na rin konti pagdating sa iyong love life, pati na rin yung iyong closing message or advice para sa week na ito. At syempre yung overall energy mo. Yung pinaka-overall tone nitong second week of January para sa iyo. Leo, buksan na natin ano ba itong overall energy mo. Loyal heart. Pagiging loyal. Pagiging loyal hindi lang sa partnerships, kundi pagiging loyal doon sa ginagawa mo. Commitment, sabihin na natin. Pag sinabi nating loyal ka, ito ay undying commitment. Hindi ito yung tipong andito ka ngayon, bukas wala, next year wala ka na. Ibig sabihin talagang i-engage mo 100% yung sarili mo dito. Iko-commit mo, magiging loyal ka, magi-stay ka dyan. Ayan, magi-stick ka dyan, magi-stay ka dyan. Ayan. Kumbaga kahit anong mangyari, hindi mo ipagpapalit yan. Nandyan ka, ayun. Pagiging present to the end. Okay. So, meron ka dito High Priestess and Page of Pentacles. So, Earth sign energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Kung may tao man ditong Earth sign na nakakadil mo. Okay. Commitment. Feel ko parang commitment sa sarili mo to. Gaano ka ka-loyal dyan sa ginagawa mo ngayon? Is this something na parang na-excite ka lang? O talagang sure ka dito sa pinasok mo. O gaya ng sabi ko, relationship man ito, pero parang nakikita ko may kinalaman sa sarili mo eh. May kinalaman sa sarili mo to. Trabaho ba to? O pag-aaral? Or balik-alindog? Like, yung ano ba tawag dito nila? Ano ba tawag doon? Yung journey sa physical fitness. Gaano ka committed dyan? Basta kung ano tong bagay na tinutukoy sa iyo. Gaano ka ka-loyal dyan sa ginagawa mo? Gaano mo ka gusto yan? By heart. No? Are you 100% loyal dito sa ginagawa mo? Dito sa relationship na to? Person na to? Romantic man ito hindi? O gaano ka ka-loyal sa ginagawa mo dito, sa sarili mo, kung ano man yan. Pag-aaral man yan, trabaho, personal quest. Okay, so this is something na may quest ka kasi meron ka dito sa outcome mo, the Fool. Meron kang gustong ma-achieve sa sarili mo dito eh. And meron ding binabanggit dito about opportunities pagdating sa personal growth. So, ayan. Itong second week, nakikita ko para sa iyo. Most likely, magiging maganda yung outcome kasi, ayan, you have the 9 of Pentacles. And you have the Fool. Ibig sabihin, malakas yung loob mo dito, Leo, na mag-take ng chances mo kung ano man itong papasukin mo. Kasi sa outcome mo pa lang, hindi ka natatakot sa kung ano yung magiging resulta eh.
ganun ka ka-daring, ganun ka kabuo yung loob mo dito sa pinapasok mo. Nakikita ko kasi dito, although hindi guaranteed na magiging successful ka dyan. Kumbaga, hindi ka sure, hindi mo alam. Pero, andun yung pagiging buo ng loob mo, yung lakas ng loob mo na mag-take ng chance, na makipagsapalaran dyan. Yun yung nakikita ko dun sa outcome mo. Kaya, thumbs up sa'yo, Leo. Ibig sabihin, kino-conquer mo yung fears mo para dito sa gusto mong ma-achieve. So, yan. Napakaganda. Napakaganda ng energy mo. You are trusting your compass. You're following your true north dito, Leo. Yun nakikita ko dito sa Four of Cups energy mo. Sinusundan mo yung puso mo, yung ginagamit mong compass. So, maganda. Maganda yung energy mo dito. Buo yung loob mo. Yun nga, sabi ko nga, ang importante dito ay willing ka mag-take ng risk. Kahit na hindi kapag guaranteed kung magiging successful yung outcome nito or hindi. Ganon ka ka-brave, ganon ka ka-daring and optimistic. Yun yung nafe-feel ko dun sa full card mo, sa outcome mo. So, by hook or by crook, maging successful man ito, hindi, go. Go yung energy mo, yun yung nafe-feel ko. At mukhang magiging loyal ka. Loyal ka dito sa iyong mission, dito sa iyong goal. Napakaganda pala ng energy mo, Leo. Hindi ko lang napagtanto nung nakita ko yung mga cards mo dito. So, good luck sa iyo, Leo, na importante, naniniwala ka at determined ka. So, yung mga taong determined, syempre, mas mataas yung chances na magiging successful sila. Kasi andun yung faith nila, andun yung persistence. So, yan, pwedeng sa ngayon, hindi ka pa ganun ka satisfied dito sa current situation mo, pero yun na nga, you are aiming for yung pinaka-accomplishment na itong iyong mission, itong goal mo. Yun yung target mo, At willing kang mag-try, subukan ko ano yung mga dapat mong subukan or dapat mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo na yan. And you have the Nine of Pentacles. O, diba? Taking time to nurture yourself. So, ayan, kahit sabihin na natin, very focused ka sa goals mo. Huwag mong kalimutan ding alagaan yung sarili mo dito, Leo. Yun lang yung masasabi ko. And yun na nga, siguro nga, etong quest mo na ito, itong mission mo, goal mo na to, ay parang may kinalaman siya sa growth mo, personal growth, development. Parang yun parang meron kang gusto pang i-improve sa sarili mo, gusto mo pang umangat, gusto mong maging better. Yun. Maging better ka or yung kalagayan mo sa financial man yan o hindi. Kasi parang may kinalaman din yung iba dito sa financial. Ayan. Okay? Sabi ko nga, sinusundan mo yung compass mo with the Four of Cups dito. And meron ka pang High Priestess. Ano ba sinasabi? My intuition guides me to the truth. So, gawin mo is gamitin mo yung inner voice mo, yung intuition mo. Pagdating dito sa sitwasyon na to, sundin mo yung nafe-feel mo na idinidikta sa'yo ngayon ng intuition mo. Sundin mo yan. Yun yung gawin mong guide. Ito, lumilitaw dito sa High Priestess. Kasi pag nakita natin yan, kailangan mong makinig doon sa inner voice mo. Hindi doon sa mga chuchu-chuchu nung iba. Okay? Kasi baka yung iba ganun sila, madali silang masway ng mga chuchu nung iba. So, importante dito, ikaw, tinatrust mo yung intuition mo dito, yung ginagamit mo nga yung heart mo as your compass, diba? Yung binabanggit ko. So, ayan. Mukhang magiging exciting journey para sa iyo yan. So, possible na may sisimulan ka dito kasi the Fool Sabihin na natin parang nagsisimula ka, nag-embark ka on journey. Kasi si Fool yung simula sa tarot
from 0 to 21. The World card. Back to 0. Pag natapos mo na yung mission mo, sa card na trump number 21, which is the World card, magsisimula ka uli, back to the full ka. Parang ganun. Parang nagsisimula uli dito. O sabihin na natin, parang may element ganun na kailangan mo uling magsimula. Leo. Okay, importante dyan, palaban ka. So, pagdating sa love life mo, you have the 3 wands. Ako! So, pwedeng iba sa inyo dito, may may third wheel. Sabihin na natin, may third party situation dito. At yun yung nagpapagulo ngayon dito sa inyong dalawa ni person mo. Pwedeng ikaw, loyal ka sa kanya, may loyal heart ka dito, pero pagdating si person, hindi ko alam. Oh, parang you're starting to question itong loyalty nitong person na ito sa'yo. Parang ganun. So, may mga loyalty issues dito pagdating dito sa relationship ninyo ngayon sa love life mo. And pagdating naman sa closing message advice para sa iyo, meron kang brown bear spirit. Take time out, Leo. Baka masyado ka ng naka-confine dyan sa 4 na pader o sulok ng bahay mo. At yan ay nagiging limited na lang yung mga nakikita mo, nagiging limited na lang yung space mo. Kailangan mong mag-unwind, lumabas-labas, experience nature, ayan. Yun yung nafe-feel ko dito, na kailangan mong ibahin i-shift muna yung surroundings mo. Para para lang ma-refresh ka, paano ba? Mabago man lang yung yung mood mo, yung energies mo, yung kapaligiran mo, ayan. Kailangan mo ng panibago, parang kailangan mong mabigyan ng bagong inspirasyon. Or paano ba? Kailangan mong ma-inspire, kaya kung nagmumukmo ka dyan at masyado ka naging busy dyan sa buhay mo, siguro panahon na ngayon para explore ka naman, lumabas-labas, yan, baka sakaling may makita kang mga bago, may ma-meet na mga bago, ayan. Okay, para ma-refresh ka naman, ma-refresh yung surroundings mo, ma-refresh yung energies mo, and pati na rin yung connections mo. O, diba? So, ito yung mga nakuha ko dito sa iyong second week of reading, Leo. January 7 to 14. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Take care and God bless.